Ako nga pala si Rochelle, isa akong OFW dito sa bansang Saudi Arabia. For today's video, pupunta tayo sa isang bagong gawang ospital dito. Magsa-sideline tayo mga pangs. Siyempre, kailangan natin pagdagdag sa budget natin. Pambili man lang ng pagkain. Ngayon, waiting kami sa binok namin na Grab. Large nga pala yung binok namin dahil 5 kami at hindi kami kasya sa isang regular lang na kotse. Papunta na nga pala kami. 30 to 45 minutes ang biyahe papunta doon. At okay lang dahil etong Grab namin papunta at pauwi is libre lang. Pati pagkain libre lang. Wala kang gagastusin. Almusal at tanghalian. Sa totoo lang, magto 2 months pa lang ako dito sa Saudi Arabia. At napakahirap pala maging OFW. Dati, pag nakakarinig ako ng OFW, sabi ko kaya ko. Pero hindi pala. Hindi pala ganun kadali. Hindi pala kayang sabihin ng salita lang. Ang hirap dito. Dahil pag nag-a-abroad ka, dapat buong-buo ang loob mo at handang-handa ka sa lungkot na kakaharapin mo. Andito na nga rin pala kami sa ospital na to. Hindi pa pala to nag-ooperate kasi nga bago pa lang siya at kailangan nila ng mga taong mag-inventory muna ng mga gamot bago mag-operate. Hindi nga pala sila or wala silang staff na hinahire para mag-inventory. Nag-hire sila ng mga katulad namin na nagsa-sideline para mag-inventory sa araw lang na yon, sa araw ng day off. Kadalasan Friday daw, kasi nga mas maraming may day off ng Friday pag sa corporate ka. Eto nga pala yung mga iba naming kasama. Kasama ko rin sila sa accommodation at sila rin yung nag-aya sa akin dito sa sideline na to. Syempre go na go tayo dito. Laban lang dahil wala rin naman tayong gagawin sa accommodation kaysa malungkot tayo ng malungkot, aliwin natin yung sarili natin. Tsaka malaking bagay din tong sideline na to para sa akin. Para sa mga katulad nating Pilipino. Pandagdag man lang sa pang-grocery na pangkain natin sa loob ng isang buwan. Sa totoo lang mga pangs, hindi ko akalaing kakayanin ko. Kasi napakalungkot. Sobrang lungkot. Ito yung first time na naghiwalay kami ng anak ko. Ito nga rin pala yung paalmusal nila, isang shawarma at isang juice. Malaki ang shawarma na yan, pero hindi ko siya naubos kasi nga nag-almusal ako dahil takot magutom ang lola nyo. Sinasabi rin naman sa akin ng mga datihan na nag-inventory na may paalmusal nga daw. Pero dahil yun nga, takot akong magutom, nag-almusal ako. Kain tayo mga pangs. Marami rin kami dito. May iba't ibang lahi, may mga Pilipina, may Indiano, at may mga lokal na nag-inventory. Bali, may partner ka dito, isang lalaki at isang babae. Yung lalaki is sila yung umaakit sa hagdan para magbilang sa taas ng cabinet. At inaabot nila sa'yo yung box ng gamot para i-scan yung barcode. And syempre, hindi mawawala ang ating mirror check. Sino ka dyan, naughty girl? Ito nga rin pala yung tanghalian namin, kabsa. Masarap to. Sobrang sarap dito. And then, 2 p.m. na nga pala kami nagtanghalian and then diretso uwi. Bali, 8 a.m. Actually, 7 a.m. Yun nakalag sa amin to 2 p.m. Yun lang yung oras na yun. Hindi ka nga masyadong pagod kasi nagbilang ka lang talaga. At tsaka, may kasama ka naman. Tsaka, per cabinet kayo. Hindi yun lahat is bibilangan nyo. May naka-assign lang sa inyo na cabinet sa inyong dalawa kung ilan yung bibilangan nyo. Kung yun yung naka-assign sa inyo, yun lang. Matapos kayo ng 1 oras, 2 oras tapos. Tapos ang trabaho. Pero ako, dahil yung mga kasama ko sa accommodation is hindi pa tapos, kaya tumulong ako sa kanila. Yung partner ko,
Hindi ko alam kung saan na siya nagpunta, pero ako, tumulong ako doon para matapos ng mabilisan at para makagora na rin kami. Napakaganda dito sa bansang Saudi Arabia. Dati natatakot ako pumunta dito, pero ngayon amazed na amazed ako sa bansang to. Napakaganda. Thank you for watching mga